Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po dito sa Kape at Balita, dito po sa Radyo Pilipino UK. Malapit na po ang eleksyon mga kaibigan, so sana po umaasa ako na nagawa nyo na ang inyong listahan kung sino ang inyong iboboto karapat dapat po na mamumuno sa Senado, sa Kongreso, sa atin pong mga lalawigan, sa ating mga munisipyo, down mga kaibigan, ano ho? Sana magkaroon tayo ng wisdom na piliin nun natin yung karapat-dapat. Hindi yung pabalik-balik na wala naman nung nagawa. Dapat yung mga bagong mukha at mga may nagagawa talaga, ano ho, mga kaibigan. Naniniwala ba kayo sa salitang karma? Ito kasi parang kinarma na itong si General Torre, mga kaibigan, no? Yung hepe ng CIDG at kapopromote lamang kamakailan si Major General Nicolas Torre III, mga kaibigan, dahil sinampulan siya ng tinatawag na photocopied na red notice, mga kaibigan. Ito yung kanyang pilit na ikinakatwiran noong kanyang hulihin at arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala po niyan sa ICC sa Netherlands, mga kaibigan. Alam niyo bang nahaharap sa kasong kriminal ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Major General Nicolas Torre at siyam na iba pa. Ito po ay walang kaugnayan doon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ano, sa ibang kaso naman ito, pero kaya ko sinabing karma, dumarating ang karma sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang kaso. O mga kaibigan, naharap sila kasong kriminal ang hepe ng CIDG nga ho na si Major General Nick Torre at siyam na iba pa matapos na umano'y illegal nila na ikulong ng 6 na araw ang isang negosyante na gamit ang photocopied talagang sinerox copy lang, mga kaibigan, ano, na red notice mula sa International Police Organization o Interpol. So ibig sabihin, no, meron na palang record na ganyan itong si General Torre, mga kaibigan, no. Meron siyang record na nire-railroad yung proseso. Ibig sabihin, pag ni-railroad yung proseso, sino-shortcut, mga kaibigan, no? Hindi sinusunod yung tamang pamamaraan ng paghuli, particularly kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na isa pa namang dating Pangulo ng ating bansa. Eto, tignan ninyo, kung bakit ko nasabi na may record na pala siya, may history na pala siyang ganyan. Illegal daw nilang ikinulong ng 6 na araw ang isang negosyante gamit ang photocopied na red notice mula po naman sa International Police Organization o Interpol, mga kaibigan. Gayunman, nabigo sina Torre, ang kanyang tropa, at mga tauhan na dumalo sa preliminary investigation na itinakda po naman sa Makati Prosecutor's Office. Noong Marso, I'm talking about last year, ito ay nabigo sila na dumalaw sa preliminary investigation na itinakda ng Makati Prosecutor's Office noong April 21 at 28 noong nakaraang taon. Noong Marso, mga kaibigan, kinasuhan ng negosyanteng itong si Rochelle Calle, mga kaibigan, no? Rochelle Calle, 48 anyos, senatore ng illegal na pag-aresto at detention mula po naman sa November 21 hanggang 27, 2024. So bali 6 na araw nga ho yun, batay umano sa red notice na inisyu po naman ng Interpol laban sa kanya noong May 2, 2023. Dahil anya dito sa kasong fraud na isinampa sa kanya ng dati niyang business partner na nagngangalan po naman itong si Abdul Malik Al-Shihim na taga dyan po naman sa United Arab Emirates. Kita nyo na, may record pa lang ganito itong si Torre, no? Hindi ka taka-taka na ginawa niya ulit ito
noong hulihin po naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Idinagdag pa nito na dumating sa bahay niya. Ito yung kwento niyo, ito yung kwento. Dumating sa bahay niya ang 4 na tauhan po ng Detective and Special Operations Unit ng CIDG para ihain ang red notice noong November 19, 2024, pero hindi umano siya isasama ng mga ito dyan po naman sa Bureau of Immigration o BI kung magbibigay siya ng Christmas gift sa kanila. Another kaso yan, mga kaibigan. Pagtanggap ng suhol. Ay, nako. Marami pa lang itinatagong kalokohan itong si General nyo. Tumanggi umano siya, mga kaibigan, at makaraan ng 2 araw, ay dinakip na siya. Diyan po naman sa Makati City Hall. Hindi, hindi ho ito gawa-gawang balita lamang, ha? Talagang lehitimong balita ito, mga kaibigan. At noon pong Nobyembre 26, noong nakaraang taon, 2024, na hiniling ng Public Attorney's Office, ito yung PAO, may Torre, na palayain si Calye dahil naman sa kawalan ng warrant of arrest na siya hong dapat na unang-unang ipinapakita ng mga arresting officers, mga kaibigan, at babasahan ng Miranda rights yung kanilang huhulihin. Gayunman, ayon pa rin dito sa balita, bago niya siya pinakawalan ng CIDG, ay pinalagda muna umano siya sa isang affidavit na nagsasabing hindi siya dinakip, kundi sumurrender sa pulisya, mga kaibigan. So hanggang ngayon, wala pang sagot dito si Torre. Nako, mabubulaga siya rito, mga kaibigan. Akala niya, siya na ho yung ultimate hero. Dahil sa kanyang paghuli sa dating Pangulo, ha? Hindi naman wanted yung dating Pangulo, halata namang malinaw naman sa mga hearing dan sa Senado na ni-railroad at sinortcut ninyo ang proseso. General Torre, di ho ba? Ayan ngayon, bubulaga sa pagmumukha mo, ang pagsasampa ng kaso. Dahil naman sa ginawa ninyong pagpapakulong, illegal na pagpapakulong sa isang babaeng negosyante, dyan naman sa Makati noong nakaraang taon, mga kaibigan. So, ayan naharap po sa kasong kriminal ang hepe ng CIDG na si Major General Nicolas Torre at siyam na iba pa. Ito'y makaraan po namang illegal na ikulong ng 6 na araw ang isang negosyante gamit. Isa pang kaso ito dapat photocopied, Xerox copy na red notice mula po naman sa International Police Organization. Di ba sinasabi natin na there's always a day of reckoning, mga kaibigan. Itong tao to, akala niya siguro siya na ang bida sa maraming panahon, lahat ng panahon, mga kaibigan. Anong sabi ni General Bato? Lasing sa kapangyarihan, mga kaibigan. Baka nakakalimutan nila na ang buhay ay parang gulong huyan. Minsan nasa itaas ka, minsan nasa ibaba ka. Yun dapat ang hindi natin kalimutan, mga kaibigan. Kaya kung ikaw ang nasa pwesto ngayon, ikaw ang nasa kapangyarihan ngayon, huwag kang magmalabis. Huwag kang maging palalo. At huwag kang malasing sa kapangyarihan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Radyo Pilipino UK channel, kahit isang subscription lang po, masayang-masaya na tayo. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.